Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan nitong si Alexander Usyk at Daniel Dubois. Bukas na po ito ating masasaksihan, July 20, 2025 na gaganapin sa Wembley Stadium, Wembley, United Kingdom. Mapanood dito ng live sa DAZN. So dito mga idol, maghahig po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Nung sa doon po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyo malalaman kung saan niya ba naging Yamado, saan niya ba naging Dihado. Itong dalawa maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. Karagdagang kaalaman po yan para sa inyo. At marami pong kayo makukuha dyan mga basihan. Lalo na sa pagpili ninyo dito sa dalawang mga boksingero. Na kung saan pwede maka-influensya sa inyo. O, sa inyong desisyon. Maring pabor kayo o hindi sa aking prediction o pananaw sa laban, na sa inyo na po yan. Oo. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso ko papasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman hindi na natin ito patagalin, simulan na natin. Dahil sa magkaroon din ng comparison, ang kukunin nating referensya ay ang mga background ng magkabilang panig. Unahin natin sa panig itong si Daniel Dubois. Bilang isang professional boxer, may presibong kartada ito, 22 wins with 21 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa rin talang tabla. Sa kanyang 2 talo, by knockout po ang kanyang mga talo. May edad 27 anyos, height 6 foot and 5 inches, reach 78 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 95.45%. Last fight, September 21, 2024, nakasagupa ang dating unified world champion na si Anthony Joshua. Panalo si Daniel Dubois by 5th round knockout. Kasalukuyang hawak ni Dubois ang IBF World Heavyweight title mga idols. Eksperyensya o karanasan ni Daniel Dubois. Noong 2020 mga idol, natikman niya ang kaunang talo by knockout sa mga kamay ng dating Olympian silver medalist na si Joe Joyce. At pagkatapos niyang matalo mga idol, naka-recover ito, nagka-mag-fight, naipanalo niya ang laban hanggang sa naging world title contender ito sa 4 major title belts na hawak-hawak ni Alexander Usyk. Nangyari po ang kanilang labanan noong August 26, 2023 na kung saan mga idol, muntik ma-upset si Usyk sa laban nila. Kasi kung sinabi ng referee na hindi low blow yung suntok ni Dubois, knockout ang sinapit ni Usyk sa una nilang pagharap mga idol. Kaso sinabi ng referee na yun daw ay low blow, kaya pinagbigyan si Usyk, pinagpahinga, at yun na nga, and the rest is history. Tinalo ni Usyk sa pamamagitan ng 9th round knockout itong si Dubois mga idol. At pagkatapos niyan, itong si Dubois ay nagka-backfight hanggang sa naging isang world champion na kung saan last 3 fights nito mga idol is puro knockout win mga idols. So mga impresibo. Tinalo niya si Jarrell Miller, si Philip Hagrovic, at siyempre ang dating world champion, dating unified world champion na si Anthony Joshua by knockout din po mga idol sa kalabang round. Sa skills itong si Daniel Dubois, boxer puncher ito para sa akin mga idols. Na kung saan bilang isang boxer puncher, malimit natin nakikita kay Dubois, pressure puncher style, brawler style, defensive style, counter punching style. Mas makamay, may mga pabugso-bugsong pagkilos ito na kung saan mga idol, pag ikaw ay nalito, delikado ka kasi malakas. Ito si Dubois, taglayang power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, average, may mga openings pa rin po itong si Daniel Dubois na kung saan delikadong masamantala. Oo, lalo na 2 talo na nito na puro sa pangatinamaan mga idols. Oo. Ganun pa man, matalo man ito by knockout, pero marunong din po makabangon muli. At katunayan nga, nag-world champion siya ngayon. Take note, galing siyang na-knockout sa mga kamay ni Alexander Usyk noong 2023. Pero ngayong 2025, world champion sa kasalukuyan. Itong si Daniel Dubois. Lalo na sa rematch ngayon mga idol, hindi po basta-basta, hindi challenger, kundi unification title bout po ito sa kanyang rematch kontra Alexander Usyk. Ganun pong nag-improve si Dubois. Hindi lang po nag-improve as a world champion, nag-improve na rin po ang kanyang mga galawan. Marami na rin pong na-improve. So sa panig naman ni Alexander Usyk,
Bilang sa professional boxer, may impresibo kartada si Usyk, 23 wins with 14 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 38 anyos at ang height 6 foot and 3 inches, weight 78 inches, southpaw ang stance, ang out ratio 60.87%. Last fight, December 21, 2024, rematch kay Tyson Fury. Panalo by unanimous decision si Alexander Usyk. At kasalukuyang hawak ni Usyk ang WBC, WBA, WBO, IBO World Heavyweight title. Karanasan o experience ni Usyk, nag-ugat po ito sa amateur boxing. Na kung saan mga idol, dating Olympic gold medalist ito, pagsampa niya sa pro fights, na kung saan mga idol doon muna siya sa cruiserweight division, nag-undisputed po siya mga idol, nahawakan niya ang 4 major title organization sa cruiserweight division, at pagkatapos nun mga idol, tumaas siya ng timbang, at nag-undisputed ulit dito naman sa heavyweight division, kung saan dito na siya nanatili ngayon. So, 2 division undisputed world champion, si Alexander Usyk, mga idols. At di po basta rin ang mga kinalaban nito. Kabilang si Tyson Fury, na dati nangunguna dito po sa heavyweight division. At isa sa pinakamalaki o higante dito po sa heavyweight division, yan si Tyson Fury na tinalo ni Alexander Usyk. Oo. So, nandadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa dako na pagdadaosan which is sa United Kingdom at Ukrainian itong si Alexander Usyk, taga United Kingdom din naman itong si Daniel Dubois, so disadvantage para kay Usyk ang pagdadaosan sa laban. Wala po sila sa neutral ground. Delikado si Usyk dyan sa politika sa boxing, sa favoritism, at siyempre sa decision mga idol. So, disadvantage ngayon sa panig ni Usyk ang pagdayon niya sa United Kingdom mga idols. Ngayon, dadako tayo sa ranking ng BoxRec. Dito sa heavyweight division, maabot sa 1,607. Kababoksing lumalaban dyan, buong mundo. Rank 1 si Alexander Usyk. Rank 2 naman itong si Daniel Dubois. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance. Unahin natin ang edad. 38 anyos si Usyk, 27 anyos si Dubois. So, lipas na po sa prime si Usyk. Lipas na sa prime. 38 anyos na. Sana nasa mabuting body conditioning ito. Kasi sa edad na 38 anyos mga idol, di malayo na magpapahiwatig na ang kanyang pagka-father time. Posibleng maapektuhan dyan ang stamina, ang buong performance o galawan nito si Usyk mga idol. Sana nasa magandang body conditioning ito. Disadvantage para kay Usyk ang edad niya ngayon. 27 anyos lang po itong si Daniel Dubois, kalakasan po. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matagad ng 2 inches itong si Dubois. Sa reach, magkasing haba lang sila sa 78 inches. Southpaw kontra orthodox. Sa knockout ratio, 60.87% ang knockout ratio ni Usyk, 95.45% ang knockout ratio ni Daniel Dubois. So dyan mga idol, height, power, lamang po si Dubois. Sa labanan na ito, power puncher kontra knockout artist. Yan po, yan mga idols. Isang delikadong laban pala ito. Parehong may mga lakas po ang dalawang maglalaban. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. Last fight ni Usyk is December 21, 2024. September 21, 2024. Last fight ni Daniel Dubois. So, pareho pong nasa active status itong dalawang maglalaban. Sa experiensya o narating sa boxing. Mga idol, itong si Alexander Usyk, nag-ugat sa amateur boxing, 2 division undisputed world champion, at kasalukuyang world champion hanggang sa ngayon. Talagang hindi po basta-basta ang experience at narating ni Usyk. Ngunit, dahil sa minsan na silang nagkasagupa, na kung saan muntik ngang ma-upset si Usyk or matalo si Usyk sa laban niya kay Dubois, masasabi na rin natin na di na ganun kalayuan yan. Dahil nakatikipan na ito mga idol eh. Nasasaktan din si Usyk eh. So, ilalagay na lang natin sa 55-45 in favor of Usyk in terms of experience mga idol. Dahil sa last 3 fights nitong si Dubois, isa sa tinalo niya ay si Anthony Joshua. Although tinalo din niya ni Usyk by decision. Pero mas impresibo ang panalo ni Dubois kaysa panalo ni Usyk mga idols. Ngayon, dadako naman tayo sa skills. Technical fighter si Usyk, boxer puncher si Dubois. Para sa akin mga idol, may kalamangan ng kaunti ang technical fighter pagdating po sa depensa. Oo. So 55-45 in favor of Alexander Usyk. Sa pagdating po sa skills. Pero ganun pa man,
dito po sa aktual na labanan na yan, nakadepende pa rin yan sa dalawang maglalaban kung anong strategy, kaninong strategy ang magiging epektibo sa labanan, mga idols. Ang strategy ba nagagawin ito si Dubois? O ang strategy naman nagagamitin ni Usyk? Kasi by strategy ito, mga idol, hindi lang sa palakasan kundi pautakan din. Pero malaking bagay ang malakas kang sumuntok or mataas ang iyong knockout ratio. Malaking bagay, malaking tulong na po yan, mga idol. Oo. So ngayon, sinong llamado kayo ng sports? Sa sitwasyon ni Usyk na dayo at lipas na sa kanyang prime, para sa akin, mga idol, 50-50. Kuya sports, grabe ka naman. Mali ka sa iyong ginagawang pag-analyze. 50-50 lang po ito, mga idol. Bakit? Hindi ininda ni Daniel Dubois, mga idol, yung kanyang pagkatalo by knockout sa mga kamay ni Usyk. Kung nyo napapansin, matapos man-knockout kay Usyk, nagkaroon ng 3 laban, nag-world champion agad si Dubois at pumapangalawa sa box rank sa ranking. Pumapangalawa kay Usyk. Kaya hindi gaanong inda, hindi ko masabing yun ang kalamangan ni Usyk, yung pagtalo niya sa unang laban. Ang tagal na noon, 2023 pa. Kung siguro, mga idol, nangyari ang labanan nila 2023 din, pinalipas lang ang 3 buwan or 6 na buwan, masasabi ko na lamang si Usyk. Pero ngayon hindi na. At isa pa, itong si Daniel Dubois, bukod sa world champion, may dugong kampiyon. Bakit? Kasi marunong ma-knockout, marunong matalo, pero marunong din bumangon. Marunong din makabalikwas mula sa pagdadapa na kanyang sinapit. Kaya hindi ko masabing yun ang advantage ni Alexander Usyk ang pag-knockout kay Dubois nung una lang pagharap. Lalo na sa paglipas ng panahon, itong si Dubois patanghali pa lang, pahapon na si Usyk. Lipas na sa prime. At paglipas sa prime, mga idol, ayaw man natin o gustuhin man natin, habang tayo sa patanda na, marami pong mawawala, lalo na yung mga kakayahan. Oo, real talk lang tayo. Pero yung 38 anyos na yun, mga idol, dahil masasabi kong gifted itong si Usyk, posible nasa magandang body conditioning pa ito. Oo, posible. Na kung saan, real talk lang tayo, disadvantage niya kay Usyk ang edad. Sa ngayon, sa edad na 38 anyos. Pero, malay natin, nasa magandang body conditioning ito na para pa lang siyang line of 20s, line of 30s. Isang maganda rin. Makatulong yan para sa kanya. Sa ikapanalo sa laban na to. So ngayon, para sa akin, 50-50 na ito, mga idols. Kung ang ating pagbabasa ng rankings, 1 and 2, at hindi naman siya challenger dito at may titulo siyang hawak. At tandaan natin, dayo dito si Alexander Usyk. Hindi po madali yan para sa mang dayo. Dahil marami ka pang kumbinsihin dyan, lalo na pagdating sa mga hurado. Ganun kahirap, mga idol, ang dayo. Kaya 50-50 ito para sa akin. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa prediction sa laban. Pag 50-50, mga idol, ipinagpauna ko po sa inyo. Marami akong talo talaga. Hindi ko alam bakit nagkaganon yan. Oo, mali ang minsan marami akong pagkakamali sa pagpili. Nakansawan pa nga ako eh. Yung kay laban ni Berlanga. So ngayon, prediction na tayo dahil 50-50. Prediction ko po dyan, Usyk pa rin ako. By technical knockout, 1-10. Gamit ang kanyang pagka-technical fighter, combination sa kanyang power na kung saan bilang isang technical fighter may husay sa opensa at depensa, posible niyang masunod-suro ng patama sa mukha itong si Dubois at sanhi ng magkaroon ng iindahin at posibleng bibigay doon po sa sinasabi kong round 1-10. Either round 6, basta 1-10, mga idol, posibleng ma-knockout si Dubois dyan sa laban na yan. Posibleng bibigay ulit yung si Dubois
Nakadepende na lang mga idol kung talagang iepekto naman kay Usyk ang father time na, which is baka ang isa sa unang matamaan or maepektuhan ay ang lakas o power ito si Usyk, mga idol. Pero sana hindi. Hindi. Sana nasa magandang balik kondisyon si Usyk. So 1-10, Usyk by technical knockout. Ngayon kung hindi magawa ni Usyk ang pag knockout dito kay Dubois, pabor pa rin ako kay Usyk sa puntusan gamit ang kanyang pagka-technical fighter, na kung saan ang technical fighter ay may husay sa puntusan, mga kalkuladong galawan, may husay sa opensa at depensa, magaling sa puntusan. So Usyk pa rin ako. Pero delikado na yan, mga idol, kung magkataon na ganun. Bakit? May laban po itong si Daniel Dubois. Kaya nga 50-50 eh. Dahil may laban eh. Pero pabor ako kay Usyk pa rin dyan, mga idols. Sa panig ni Dubois, gamit ang kanyang pagkabata, gamit ang lakas, delikado din si Usyk na ma-knockout, mga idol, 1-10. Bakit parehong 1-10 ko yung sports? Kasi mga idol, alam ng magkabilang panig kung saan sila may kahinaan. Si Usyk, pag tinamaan sa budiga, mapapansin talagang nasasaktan. At napabagsak pa nga yan. Oo, kung nataas-taas lang ng konti yung suntok ni Dubois, knockout si Usyk. So, anong ibig kong sabihin? Posible kasi, mga idol, or delikadong kalaban si Dubois dahil sa lakas, dahil sa knockout ratio na 95.45%, any round sa 1-10, delikado na makatama si Joshua o si Dubois, mukha o katawan ni Usyk. Pero mas nangangamba ako baka sa katawan. O matas-tas lang ng konti yon, mahirapan si Dubois o si Usyk na makarecover pag ganun ulit ang pagkatama, napasok talaga sa sikmura. Na kung saan, mga idol, may kakayahan din po ngayon, lalo na't nag-improve na ang galawan nitong si Daniel Dubois. Oo. At kaya ko nasabing round 1-10 kasi isa pa, idagdag ko, pwedeng mag-invest itong si Dubois sa bodega ni Usyk. Kasi later rounds, early second half, quarter, posibleng iindahin na ni Usyk yung mga patama ni Dubois sa bodega doon po sa early rounds. Na kung saan posibleng magbago ang galawan nitong si Usyk at masamantala ni Dubois yan sa ng pagka-knockout ni Usyk din doon sa round 10. Ngayon, dahil sa boxer puncher, power puncher itong si Dubois, may chance rin itong manalo sa pamamagitan po ng puntusan by unanimous decision or split decision. Oo. Pwede yang maging dominante sa laban. Pwede makuha niya yan. Tandaan natin na kanyang baluarte ang pagdadausan sa laban. So, ibig sabihin, kung round by round tapos close, posible na madadali sa politika, sa favoritismo, si Usyk. Kaya sa madaling salita, may tsansang manalo sa puntusan din itong si Dubois. Kasi nga po, pwedeng maging dominante si Dubois dahil nga sa power. At syempre, yung nasabi ko na kanina, hindi ko na uulitin. Kaya hindi kataka-taka na makabawi si Dubois dito sa kanilang rematch, mga idol. Hindi kataka-taka talaga na makabawi sa rematch. Kaya abangan natin bukas kung ano ba ang resulta sa naturang labanan na yan, mga idol. Na kung saan pinaburan ko si Usyk. Pero comparison 50-50. Oo. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.